ba? Di ba dun sa may tindahan yan? Basta yung may isang tindahan doon sa may kanto. Lumakyat siya, tapos yung Ayaw sa may ko, may kabayaran kiri. Ang tindahan ka, Akyat pababa. pa. Akyat ka na tayo. Yung akyat na doon sa may ganda ko. Na, akyat ka. Magbababa na. Ang pababa, yun yung sa akin. Ayun, si Ate Pe. Kilala mo si Ate Pe. Kasi si Ate Pe, tatlong bahay pa yata. Tatlo, ay apat. Apat na bahay, tapos bahay ko. Maraming diba, maraming 14? Maraming 14? Sa page 1? Hindi niloloko nga ako na sa akin. Ano ba yun? Yung garahe mo na sa basement. Bahay ko na basement. Sabi ko bakit bibigay pa sa tawad. Hinintay na sa akin. Ano yung nakuha niyo may bahay? Dati bahay. Pa yung bahay. Bagong Tinitirhan na. dati tinipirhan, tapos napunta ng Amerika yun. Tinatirahan siya sa kaibigan niya. Yung kaibigan, parang 2,000 lang kinabayad. Hindi niya na-maintain yung bahay. Dahil nagaling siya sa Amerika, tinipirhan ka na. So, nagbakasyon siya. Tapos, nag-withdraw siya sa SOM. Magsaysay. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, ako lang mag-pamilya sa yung anak, sabi ko, kasi yung anak ko lang nila dito, naiwan ako kasi yung mga anak ko nagbili ng inumin, sabi ko, ay, ganun ba? Sabi ko, hindi talaga ako ano. Tapos, yung ano na, sa kakwento, sa Yung page 1, alam mo yung dati, yung dati. Main road. Ano may 14 yan ng 1 eh. nakita ko yun, parang 1 something. Ano yung kwarto namin? 14 na yun. Ayun, yung bahay ko kwarto. Tagal na naman. Kwarto yun. Sa pababa. Sa main road. Binigyan kayo. Nagastusan na namin yung ano na kayo ng bayan. Nakita ko yun. Di ba dito ang bahay ko? Kanto doon sila ni Kim. Kanto doon sa kabila. Bakit po main road lang? Malaki din. Tagal na binibenta yung sa kanila yung Castillo. Matagal na sila sa kapamilya na sila. Magaganda rin ba sa casa? Maganda. Siya. Naman. Hindi, maganda rin naman sa atin. Ang kaso lang, sabi yun. Ibang Kasi mga nangyayata. Oo, hindi na naman eh. Pero pag alata mo pang yung owner eh. Kasi siyempre, pinapaganda, inaano, na magkaano. Pero pag hindi rin kami, baka makuha sa busan, magbenta ng mas murang lahat. Makikita tayo sila sa presyo ng pwesto. Kasi nga ngayon, pag ngayon, sa kanya, Dalawa po yan. Magkakatuwa naman. kasi
Ngayon pa magkakapit. Ay, takbo. Ay, balkon yun. Yung nga lang ang bahay may pili na. Karami lang yan. Years na yan. Owner talaga yung talagang owner ang nakakita. Years. Ganyan na yan. Ganyan. Diba? May banyanan. Tapos hindi banyanan. Di ba pagkapunta ka sa Paninda, yung unang kanto sa Paninda, di ba din ang wala? Oo. Yung katabi niya. Binigay mo. Tagal na yun. Nung umalis pa lang sila, kailan sila umalis? 3 years na yata. 3 years na yata sila nakapauwi. Maganda ang masakit. Ngayon ko lang napasa. Ay, nag-process yun lang. Ngayon ko lang nakita. Sabi ng mga nag ko na dito. Hindi namin ang mga naghahanap tayo ng bahay. Ito, ipasok mo yung balakan sa tabi, bayaran mo yung one. May fiesta kami sa Manggahan. Bahay kami. Sobrang liit. Tapos talagang makakilis. Ayaw yung lalaki. Tapos may sinanta sa akin dito sa may katabi natin. Yung dating yung katabi. Dahil oo. Ewan ko, sila nila kabigyan dyan. Sila na yata nakabili. May isa akong titulo dyan. Hindi naman namin makita yung lupa dahil puro kalay. Kung may title kang hawak, Yun nga sabi dun sa isa. Yung developer na lang ano na lang, parang pamulan na lang kayo. Huwag mo na ipalipat sa pangalan kasi may ilaban. Kasi buko kayo. Kasi sabi nung nagtinda dati, 2007. Sabi niya, 5 years lang na mag-develop na. Ngayon ganyan ka nang develop. Inabot ko ng 20. Kaya kang parang nag-commit, nag-commit na parang kaya nag-medyo na kami na siguro. Nag-measure ka, 10 kilos pa, pasok yung siguro.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang protestahan ng kainit-inisang paglilinghi sa mahal na Birhen Maria. Ang paglilinghi kay Maria na naging malaya sa anumang bahid na kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang katapatan sa pagtupad ng pangakong supilin ang kasamaan. Sa pagtubo niya sa kanyang anak na si Jesus, minarapat din niya makibahagi si Maria sa misyon ng kaligtasan. Bilang palimula ng ating pagdiriwang, tayo po tayo naman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ngayon ay katinang kapistahan ng kalis-bilisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Araw ngayon ang pasasalamat sa Pilipinas. Isama natin sa misang ito ang intensyon at pasasalamat ni Richard at Maylene Espejo at kanyang pamilya, Ferrer family, Fernando family, Ray Ignacio at kanyang pamilya, Richard Espejo at kanyang pamilya, Yara family, Dixon family, Briñas family. Pag-isal din natin ang pasalamat sa biyaya ng buhay ni Rosa Fernando sa mabilisang paggaling para kay Hinara Baylon. Panalangin natin ang mga kaluluwa ni Oscar Macabenta, Serena at Eduardo Coronado, Fidel Alejandra Sr., Flora at Marcelino del Rosario, Cesar Banwa, Rufo Ganzan Sr., Dolores Daprosa, Doria, Jose, Denny at Rofo Jr. Ganzan. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay nilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng pinagdiling walang ninanang kasalanan, at siya ibinukod mo para huwag madamay sa pagkasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makatulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinakinggan ng babae ang panunukso ng ahas at nailayo sa kabutihan ng Diyos ang kanyang bisig. Subalit, hindi pinakli ng Diyos ang sangkatauhan. Isang bagong Eva ang masisilang ng sanggol na susutil sa kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sino may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo at binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudulog ng ulo mong iyan, at ang sakop niya'y ikaw ang tutuglang." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Most group.
Rafael ni Pablo kung paano hinilang ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Isa itong paalala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakilan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsasalita. Napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, sa isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kanaro ng dalaga, binapit niya nito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ng anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilitiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan kay Banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y pahog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at may ka-6 na buwan ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At bilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ilang araw po, Father. Ngayong araw na ito ay pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kanis-Linisang paglilihi sa ating mahal na Birheng Maria. Just to clarify, hindi si Maria ang naglihi. Siyempre ang kanyang nanay, pinaglilihi ang ating mahal na ina. At ang imaheng gusto kong makita sa ganitong araw ng pagdiriwang ay parang isang magandang bituin sa langit. Siguro naman lahat tayo nakakita na noon. Pero, ang pagkakataong ito ay yung halos pinakamadaling na bahagi ng gabi. Ang tawag doon ay madaling araw. Sabi nila yun ang pinakamadaling na bahagi ng gabi. Bagamat pinakamadaling na bahagi ng gabi yun, pero malapit na ang umaga. Ano ang gusto kong sabihin? Na ang paglilihi kay Maria ay para ng tanda na nagbibigay ng maraming pag-asa para sa sangkatauhan. Yung paglilihi sa Kanya ay pagpapaalala na tulo pa rin ng Diyos ang pangako niyang pagliligtas sa ating lahat. Yung madilim na bahagi, laging katotohanan yan sa ating buhay. Kapag minsan, madadown talaga tayo, hindi ba? One time, I have read a little book. Kalimutan ko na lang yung title. Pero it was written by a priest who is a very, very good counselor. And he is working almost siguro sa loob ng maghapon ay more than 8 hours. Lagi siyang may kausap, lagi siyang may kliyente, lagi siyang busy, kumbaga. And then one time, sa kanyang maliit na booklet, sinasabi niya na bumagsak siya. Ibang nakita niya yung kanyang sarili na para bagang wala na siyang makitang saysay sa buhay. Na para bagang ang dami niyang kausap, pero napakalulungkot niya. Can you imagine that? Kung isang pari, babagsak din. At sabi niya, napakadilim yun. Napakahirap. Para bagang hindi niya alam kung paano siya babangon at kung paano siya magsisimula muli. Siguro hindi tayo umaabot pa sa ganon, no? Mayroong tinatawag na stages of depression. Para bagang akala mo, ang saya-saya mo. Pero deep within, nag-i-struggle ka naman pala talaga. Gusto kong makita yun na yun ang sitwasyon ng panahon ng bago isilang at ipaglihi ang ating mahal na ina. Pero syempre, alam natin na ang Diyos ay hindi magpapabaya. Pagtutuldukan din at matatapos ang mga paghihirap, sakit, problema, diba? Lahat naman yan uli, daraan din yan. Walang forever. Kaya, ano ang panawagan sa atin? Magtiwala tayo, humawak tayo, humapit tayo. Ano na yung team song dati sa probinsyano? Ha? Hindi ko na makanta. Alam niyo naman na yun. Na-miss niyo na ba? Pero parang sinasabi nun na, di ba, huwag tayong mawawalan lang ng pag-asa. Sapagkat darating at darating yung pag-asa na pinanghahawakan natin ay patikim lang yun. Sapagkat ang tunay ay yung pagsilang ng bukang liwayway. Isang magandang umaga ang naghihintay. Kaya huwag tayong, diba, mawawala ng pag-asa. Kumapit tayo. Nung pinaglihi si Maria, isang magandang bituin iyon sa langit. Siguro, ang panawagan sa atin, tumingin tayo ng Maria sa ating paligid na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa. Pwedeng ang pamilya mo,
o mga kaibigan mo, o ang mahal mo sa buhay, o yung asawa, o ang iyong anak, ha? O ang pangarap mo, diba? Pwedeng magbigay sa iyo at tumulong. Huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Ano? Oo, we are so fragile. Totoo yun. Di ba? Madali tayong mabasag. Marupok tayo. Totoo yun. Ano? Realidad yan. Pero, ano man ang mangyari, medyo bumabagsak tayo. Itayo mo ang iyong sarili. Alalahanin mo na may isang bituin na tutulungan ka upang magkaroon ng inspirasyon at umangon. Ha? Huli, hindi ka nag-iisa. Mayroon at mayroon yan. Tumingin ka lang. Ano? Mayroong mga Maria, mayroong mga mahal na ina sa paligid natin. I don't know if I have already told you that in the Gospel of John, if you have read the book, wala kang mababasa na pangalang Maria doon. Yung pangalan ng nanay ni Jesus doon ay hindi mababanggit na Maria. Sabi ng isang teacher, sapagkat representation iyon ng simbahan. Sapagkat representation iyon ng bawat isa sa atin. Sana maging Maria rin tayo sa bawat isa na magbibigay ng pag-asa at katuparan ng pagmamahal ng Diyos. Siguro yun ang panawagan din sa nalalapit na Pasko. Di ba? Maging Maria naman tayo ngayong taon na ito. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ibinangalan ng Santa Maria ng Bethlehem, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus na matay na libing, inang sa kinalawan ng mga iba, nang may tatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluglok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito ang hukom sa mabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, hindi lang si Maria bilang makabagong Eva, tanda ng bagong simula ng ating paglalakbay tungo sa buhay kamanalan. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, si Bartolome na aming obispo, mga pari, diakono at religyosa, lumagunawa sila sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Kami dumadalangin. Para sa lahat ng mga bansa, marating nawa natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at kapatiran. Kami dumadalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, maging gabay nawa natin si Maria sa ating paglalakbay tungo sa Diyos, sa isip, puso, diwa at panalangin. Kami dumadalangin. Para sa bansang Pilipinas, Pueblo Amante de Maria o Bayan Sumisinta kay Maria, may adya nawa tayo sa anumang uri ng sakit at makamit ang lubos na paghilom. Kami dumadalangin. Para sa mga lumao, makahulay nawa sila sa piling ni Maria ng mga banal at ng Diyos. Kami dumadalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Kami dumadalangin.
Ama naming makapangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin at pagkalabas sa amin ng sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alang-alang kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Madalawin kayo mga kapatid upang paghahain na tayo kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming nabigha ang handog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinilisang paglihi sa mahal na Birhen, tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasakit mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahago sa tanang kasalanan. Inulog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos ng kinadulugdan upang sa anak mo ay siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng kuspos kalinisan sa mga nananabig sa anak mong mahal na korderong nag-alis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong nilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya isa ng mga anghel nagsisiraut ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Hosanna, Hosanna.
nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na napapapas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, pinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Noong ikaw ay talikdan ng tao sa pagsuway niya, sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang pananigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamagitan ng mga propeta, tinuruan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan kaya noong dumating ang panahong kaganapan, sinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkataong tao siya nila ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipilit, ipinahayag niya sila ay lalaya. Sa mga nang-aapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan. At binigyan kami ng bagong buhay, upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Para sa aming tanan, sinugo niya ang Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa sumasampalataya, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinisimulan ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pakabalin nawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong sa Kristo sa pagdiriwang namin sa dakilang misteryong ito na kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang ipinakita na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon pinakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila habang naghahapunan sila at siya at ang mga alagad. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Salubo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, at pinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan, ginugulitan namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanawag sa kinaralan ng mga yumaw, ang kanyang muling pagkabuhay, pagkakyat, at pagtuklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya tinihandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang hain na lugod-lugod sa iyo at ang liligtas sa mundo. Ama, tunghayin mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, parapatin mo sa aming pagsalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papulig sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahan mo ang lahat ng pinatutukulan namin ng paghandog na ito, ang iyong lingkod at si Papa Francisco, ang aming Obispo Bartolome, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ang lahat ng narito ngayon at ang buong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahan mo rin ang lahat ng mga yumamo sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, lobin mong kaming iyong mga anak ay magkapit ng pamanang langit, makapiling nawa kami ng ina ng Diyos, ang mahal na Daring Maria,
ni San Jose na kanyang tapat na esposo, at ng lahat ng mga apostol, at lahat ng mga banal sa iyong kaharian kaysa ng tanang kinapad ng ligtas sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng banal na papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paralan sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kapalit Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliyak sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isang Kristo.
Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin natin.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manangin ni Mariang Berheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaan kayo ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Umayo kayong taglay ang dakila at tapat na pag-ibig ng Diyos. Salamat